Blessed morning everyone sa Visayas at Mindanao, Philippines. Isa mapagpalang umaga po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain sa The Word God's Faith and Life Ministry live stream YouTube channel. So isa mapagpalang umaga po sa ating founder ng The Word God's Faith and Life Ministry, kay Pastor Alfred Islam, sa buong pamilya, lahat ng mga members ng The Word God's Faith and Life Ministry. Good morning, good morning. Isa mapagpalang umaga din po sa ating pastor sa Cebu kay Pastora Safety Notice, sa buong kay Pastora, kay Pastor. So good morning po sa ating lahat. Chupi Luyumo, kay Pastor Chupi Luyumo, at sa Claveria Anii, kay Pastor Gio Caslam, at sa kanyang assistant kay Pastora Perla Catarata. So good morning po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain sa The Word God's Faith and Life Ministry live stream YouTube channel and Facebook channel. So isa mapagpalang umaga din po sa lahat po ng mga members dito sa San Isidro Homes, Cabuyao. So good morning po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain sa The Word God's Faith and Life Ministry live stream YouTube channel. So isa mapagpalang umaga po sa ating lahat. At ganun din sa Claveria Mati, kay Pastor Bernice Nagunya. So good morning sa Pastor, sa buong pamilya, lahat ng mga members, viewers, subscriber. So isa mapagpalang umaga po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain sa The Word God's Faith and Life Ministry live stream YouTube channel. So tayo po'y manalangin sa Ama upang maihanda natin ang ating sarili sa magandang balita. Yes, good morning, Father God in heaven. Good morning, Lord Jesus. Good morning, Holy Spirit. We come to you in this beautiful day with abundant thanksgiving and praise. In the name of Jesus Christ, with the power of the Holy Spirit. Father, thank you for the great new day. With your unconditional love, joy, peace, unity, loving kindness, mercy, miraculous ways in our life, Father. Thank you, Father God, for giving us strength, courage, understanding, wisdom, knowledge, and Holy Spirit. You're the best teacher. We acknowledge and allow you to use my mouth to speak your words to every one of us. Thank you, Heavenly Father, ng aming mga kaaway hindi makagawa ng sandata para gamitin ang kanyang mga labi para magsalita laban sa amin. Dahil ang aming katuwiran ay mula lamang sa Panginoon Kristo. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat sa mensahe na kailangan na yung mga anak ng sino mga makatune in. They are spirit and they are like Father. Thank you, Heavenly Father, sa trifold anointing to impart to me, to your servant, to destroy, to cancel, to rebuke all the works of our enemies, against principalities, against power, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places, Satan, demons, evil spirit, spirit of sickness, spirit of death, spirit of poverty, spirit of anxiety. I will destroy you in the name of Jesus Christ of Nazareth. Ginagapos kita, tinatalian kita. Ibinabalik kita sa hadit sa iyong pinanggalingan. Your defeated enemies in the name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Father God, sa victorious life, successful life, abundant life na in-impart mo sa iyong mga anak. Thank you, Father God, all the glory and honor belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. So good morning po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain sa The Word God's Faith and Life Ministry live stream YouTube channel. So ano nga ba yung ating pagninilay-nilayan sa oras na ito? So mahalaga ang salita ng Panginoon sapagkat hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, ngunit sa salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. So disclaimer po tayo, narito po tayo upang turuan ang tao ng Diyos, turuan ang lubos sa lahat ng kabanalan at gawang mabuti. So ang lahat ng kasulatan ay kinasa ng Diyos upang mapapakinabangan sa ikatututo na nasa katuwiran at pamamaraan ng Diyos upang makanta natin ang mga pagpapalang spiritual, physical na pagpapala, emotional na pagpapala, at financial na pagpapala. So tayo po'y narito upang matuto lamang. So nararamdaman mo ba na naghihintay ka na napakatagal para sa isang sagot o isang tagumpay o isang pangako mula sa Diyos? Marahil nagtataka ka bakit ang tagal. So ang totoo, ang Diyos ay hindi nahuhuli at ang kanyang oras ay laging perpekto.
So ang mga hamon ay ang pag-aaral na magtiwala lamang sa Kanya sa paghihintay. So kaya nga ang ating pagninilay-nilayan, how to trust God's timing. So ito yung ating pagninilay-nilayan, paano magtiwala sa perpektong oras ng Diyos para sa atin. Sapagkat magtiwala lamang tayo sa perpektong oras ng Diyos na tayo nagtitiwala sa Kanyang oras, na ito yung isa sa pinakamahirap ngunit pinakamaganda na mga gawa ng pananampalataya. Dahil maging tapat tayo, lahat tayo ay gusto ng mga sagot ngayon. Mga pambihirang tagumpay ngayon at mga relasyon ay gumagaling ngayon. Ang mga pintuan ay nagbubukas na ngayon. Ngunit ang oras ng Diyos ay tumatakbo sa kawalang hanggan. Hindi sa ating mga nakababahalang schedule. At ang talagang nagtitiwala tayo, at kapag talaga tayo nagtitiwala sa Kanyang tiyempo o sa Kanyang oras, talagang masasabi natin na ang Diyos ang nakakaalam para sa ating pinakamubuti para sa atin. So kaya nga ito yung sa Diyos tayo naniniwala na alam natin kung ano ang pinakamabuti para sa atin, hindi lamang kung ano ang gusto natin. Ngunit kapag kailangan natin, ang Diyos ay nariyan sa tamang panahon, sa tamang oras. Kaya nga, paano tayo magtiwala sa tamang oras ng Diyos? So una, how to trust God's timing. Una, remember His character. So kailangan natin, alalahanin natin ang katangian ng Diyos. Ang Diyos ay tapat, mabait at matiisin, matalino at mapagmahal. Kung ang Kanyang puso ay para sa atin, kung gayon ang Kanyang oras ay gayon din. So gayon din ang Kanyang oras sa atin. Dahil sinasabi niya rito, sabi niya sa 2 Peter chapter 3 verse 9, sabi niya rito, the Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you. Sabi ng Panginoon. So ito yung sabi ng Panginoon. Ang Panginoon ay hindi mabagal sa pagtupad ng Kanyang pangako, gaya ng pagkaunawa ng ilan sa kabagalan. So ito yung sinasabi na isang nakapagtitibay, puno ng pag-asa, na nagpapaalala ng pagtitiis at awa ng Diyos. Bagamat kung minsan ay nararamdaman natin na ang Diyos ay naantala, ang Kanyang oras ay perpekto dahil nais niya ang maraming puso hanggang maaari na bumaling sa Kanya at maligtas. So kaya nga ito ipinapakita nito ang Kanyang malalim na pagmamahal sa Kanyang mga tao at ang Kanyang puso na walang mawawala sa Kanyang tao. So yan ang nais ng Panginoon na gusto niya na sa tamang perpekto upang handa ang Kanyang mga tao. So kaya nga ano pa ang dapat natin, how to trust in God's timing. Kailangan natin pangalawa, pray for patience. So kailangan natin na manalangin para sa presensya at kapayapaan sa paghihintay. Okay lang na humingi tayo ng lakas sa Diyos habang naghihintay tayo. Gusto niyang sundan ang paghihintay kasama ka. Kaya nga't sinasabi niya, sabi niya sa banal na kasulatan sa Philippians 4 verse 6, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your requests to God. So, ibig sabihin na kailangan nating manalangin para sa pasensya at kapayapaan. At kailangan natin sa bawat sitwasyon, ipaalam natin sa Kanya sa pamamagitan ng pasasalamat. So, kaya sinasabi pa niya sa verse 7, Philippians 4 verse 7, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.
So kaya nga ito'y sinasabi na napakagandang pangako na sinasabi ng banal na kasulatan na hinihikaya tayo ni Apostle Pablo na ipagpalit ang pagkabalisa para sa panalangin, dalhin ang lahat para sa Diyos. Lahat ng ating alalahanin, dalhin sa Kanya lamang. Maliit man ito o malaki, dahil ang Diyos na may pusong, kapag tayo ay lumalapit sa Kanya na may pusong pagsasalamat, at bilang kapalit, binibigyan tayo ng Diyos ng kapayapaan na napakalalim at matatag na lampas sa pangunawa ng tao. Kaya nga't ito'y sinasabi na ang kapayapaang iyon ay nagbabantay sa ating puso't isipan at pinoprotektahan tayo mula sa takot, pag-alala at pagkabalisa or panghinaan ng loob or yung mga nawawalan ng pag-asa. So kaya nga dapat bumaling lamang tayo sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, ng may pasasalamat para tayo ay maprotektahan mula sa takot, pagkabalisa, pag-alala, panghihinaan ng loob, at kawalan ng pag-asa. So dapat sa Diyos lamang tayo lumalapit. Maliwanag sa Kanyang salita, sa Diyos lamang tayo lumapit. Dahil sinasabi niya na ito yung mabibigyan tayo ng security, nabibigyan tayo ng kapayapaan yung ating isipan at ang ating puso kapag sa Diyos tayo lumapit. Dahil kapag sa Diyos tayo lumapit, siya yung magpapadala ng tao na makakapag-supply sa atin ng ating mga pangangailangan na hindi tayo mag-aalala. So yan yung sinasabi sa banal na kasulatan, how to trust God's timing. Pangatlo, sabi dito, stop comparing your timeline to others. So, ibig sabihin, ito yung itigil ang paghahambing ng iyong sa iba. Ibig sabihin, huwag mong ihahambing sa iba. Kaya nga ang paghahambing ay ang magnanakaw ng kagalakan at ang mamamatay tao ng tiwala. So kaya nga ang iyong kwento ay gawa ng Diyos. Kaya nga ito yung sinasabi na dapat huwag tayong maghahambing sa iba. Sa ating sabihin bakit yung iba naging ganito na, tapos ako ganito. So huwag tayong maghahambing sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan sa Ecclesiastes 3 verse 1, there is a time for everything and a season for every activities under heaven. So ibig sabihin may kanya-kanya tayong panahon. So iba-iba yung ating panahon na ito'y nagpapaalala sa atin na ang buhay ay gumagalaw sa mga panahon. Ang iba ay masaya, hindi pare-pareho ang ating karanasan. Ang iba ay mapanghamon, ang iba ay para sa paglago, at ang iba ay para sa pagpahinga. So ang lahat ng ito, ang Diyos ay may kapangyarihan gumawa sa bawat panahon para sa kanyang mga layunin. So kaya nga kung para sa panahon, para sa paghahanap buhay, dapat binibigay natin ang the best natin para sa hanap buhay. Kung para sa pamilya, dapat ibinibigay natin yung oras natin para sa pamilya. Kung para sa pagsaya, dapat ini-enjoy natin yung pagsasaya at wag nating alalahanin yung mga gawain sa mga naiwan. So, ibig sabihin, sa bawat panahon, binibigay natin yung the best para sa panahong yon. So, kaya nga't ito isang tawag na magtiwala lamang tayo sa kanyang oras upang yakapin ang panahon na iyong kinakalalagyan. So, kung ano yung kinalalagyan natin, yakapin natin yung panahon na yon. At malaman na walang nasasayang na plano ng Diyos para sa buhay ng bawat mananampalataya. So yan yung sinasabi sa banal na kasulatan. Isang mapagpalang umaga po sa ating medium viewers, Doña Melissa Ligaspi at Doña Evangelina Tibidad. So good morning po sa ating lahat. So ano pa yung dapat nating how to trust God's timing. So kailangan natin pang-apat, focus on what God is doing now. So ibig sabihin, tumutok tayo sa ginagawa ngayon ng Diyos sa iyong buhay. So, sinasabi, kahit na sa paghihintay, inihahanda tayo ng Diyos
pinapalawak ang ating pananampalataya at dinadalisay ang ating pagkatao. Sa kaya nga't sinasabi, God's act on behalf of those who wait for Him. So, ibig sabihin siya ang gumagawa para sa ating mga naghihintay para sa Kanya. Kaya nga sinasabi niya sa Isaiah 64 verse 4, mula noon, sinaunang panahon ay walang nakarinig, walang tainga na nakakaalam, walang mata na nakakakita ng anumang Diyos maliban sa iyo na kumikilos sa ngalan ng mga naghihintay sa Kanya. So, ibig sabihin, siya lamang ang nakakaalam. Maliban sa mga taong naghihintay sa Panginoon na sinasabi na ito yung anong laki ng deklarasyon ng pagiging natatangi at katapatan ng Diyos. Na ito'y nagpapaalala sa atin na walang ibang Diyos na makapangyarihan ang maiahambing sa buhay ng Diyos na aktibong gumagawa para sa mga nagtitiwala sa Kanya at matyagang naghihintay sa Kanyang oras. So kaya nga ito yung gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti natin, para sa mga naghihintay sa Kanya. Na ito yung pangako. Ito yung pangakong ito at paghihikayat na manatili tayo sa pananampalataya kahit na tila tahimik o mabagal na mga bagay. Dahil ang Diyos ay kumikilos. Kumikilos para sa ngalan ng mga umaasa sa Kanya. So kumikilos ang Diyos para sa mga taong umaasa sa Diyos lamang. So kaya nga, parang tulad lang din ng mga magulang yan. Kapag nangangailangan ng mga anak, kumikilos ang magulang para sa pangangailangan ng mga anak. How much more ang Diyos na siya ang nagbigay ng buhay sa atin. So kaya nga ang Diyos ay kumikilos para sa atin, para sa mga taong umaasa sa Kanya. So yan ang pangako ng Diyos sa atin. Kaya nga, how to trust God's timing. So ano pa ang dapat nating tandaan? Ito yung panglima. Ito yung keeping moving forward in faith. So dapat yung paghihintay ay positibo. Patuloy na sinasabi na patuloy na sumulong sa pagnanampalataya. Dahil ang paghihintay ay positibo, ang paghihintay ay hindi pasibo, patuloy na magmahal, maglingkod, lumago at lumakad kasama ng Diyos habang tayo nagtitiwala sa Kanyang panahon. So kaya nga sinasabi niya sa Proverbs 16, Verse 9, sabi niya rito, in their hearts humans plan their course, but the Lord established their step. So ibig sabihin, sa kanilang mga puso ang mga tao ay nagpaplano ng kanilang landas. Ngunit ang Panginoon ay nagtatatag ng kanilang mga hakbang. So kaya nga ito yung this is a beautiful reminder that while kaya nga't ito'y napakahalaga at napakagandang paalala, bagamat matalino para sa atin na gumawa ng mga plano at magtakda ng mga layunin, ang Diyos sa huli ay nagtuturo sa atin ng landas na tatahakin ng ating buhay. So ang Kanyang karunungan, tiyempo at layunin ay kadalasan umaakay sa atin sa mga paraan na hindi natin inaasahan, ngunit palagi para sa ating ikabubuti at sa Kanyang kaluwalhatian. So ang plano ng Diyos para sa atin ay para lamang sa kabutihan natin at para sa kaluwalhatian ng Diyos. So ngunit yung mga tao, nagpaplano sila para sa kanilang sarili. Ito yung minsan ang mga plano ng mga tao ay palpak dahil ito ay hindi nakakaluwalhati para sa Panginoon. Dahil ang plano ng Diyos para sa atin, para sa Kanyang kabutihan at para sa Kanyang kaluwalhatian. Para sa ating kabutihan at para sa kaluwalhatian ng Diyos, ang plano ng Diyos.
So kaya nga't ito'y sinasabi sa banal na kasulatan, hinihikayat tayo nitong magplano ng may kababaang loob, manalangin para sa patnubay, at magtiwala lamang na pinapatubayan ng Diyos ang ating mga hakbang kahit papalitan ang daan na hindi natin inaasahan. Kaya nga't ito'y mahalagang mensahe na tayo magtiwala lamang sa banal na kasulatan, sa kanyang salita, sapagkat sabi ng Panginoon sa Galatians 6 verse 9, let us not become weary in doing good, for at the proper time He will reap a harvest if you do not give up. So ibig sabihin, kapag tayo ay hindi tayo napapagod sa paggawa ng mabuti, sa tamang panahon tayo mag-aani kung hindi tayo susuko. So kaya nga ito'y sinasabi na ito'y isang nakakapagpatibay na paalala na dapat tayo manatiling tapat kahit na mga resulta ay hindi kaagad nakikita. So nakikita ng Diyos ang bawat gawa ng kabaitan, bawat panalangin, bawat sakripisyo at nangako ng pag-aani sa kanyang perpektong panahon. So ito isang tawag ng magtiyaga, ng may pag-asa. Alam na ang ating pagpapagal sa Panginoon na hindi kailanman nasasayang. So kaya nga yung ginagawa nating paghahayo, hindi iyon masasayang dahil ipinangako ng Panginoon na sa tamang panahon tayo mag-aani. So parang tulad rin lang din ng pagtatanim. Ang paghahayo ay parang tulad ng pagtatanim ng mga pananim, tulad ng pagtatanim ng palay. So hindi agad yan magbubunga. So parang ganun din yung paghahayo natin. Pag-win ng kaluluwa, pag-winning soul. So ibig sabihin tayo ay nagtatanim. So hindi agad-agad tumutubo tulad ng pagtatanim ng palay. So kaya nga, ito yung sinasabi na nangako ang Diyos na aani tayo sa kanyang perpektong panahon. So kaya nga't mahalaga na tayo kaya't sinasabi niya rito, wait for the Lord, be strong and take heart, and wait for the Lord. So kailangan natin maghintay. Dahil the Lord is good to those who hope in Him. It is the good to wait quietly for salvation of the Lord. So yan ang mahalagang mensahe na tinuturo sa atin na dapat tayo magtiwala, magtiyaga. Sapagkat tulad na lamang sa halimbawa ni Abraham at ni Sarah, sila ay naghintay ng 25 years para sa isang anak pagkatapos maibigay ang pangako. So ito yung halimbawa ng paghihintay. Si Abraham mismo naghintay ng 25 years para sa pangako ng isang anak. So sinasabi niya sa Genesis 18 verse 14, is anything too hard for the Lord? I will return to you at the appointment time next year, and Sarah will have a son. So ito yung anumang bagay na sinasabi na napakahirap sa Panginoon, babalik ako sa iyo sa takdang panahon, sa susunod na taon, at si Sarah ay magkakaanak. So ito yung nagmula sa pangako ng Diyos kina Abraham at Sarah na nagpapahayag na walang imposible para sa Diyos. Maging kay Sarah, si Sarah ay baog, ngunit siya ay nagkaanak. Nagsilang siya ng anak sa kanyang katandaan. So ito isa ito sa makapangyarihang paalala na ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi nalilimitahan sa ating mga kalagayan, sa panahon o inaasahan ng tao. So kaya wag nating lilimitahan ang kakayahan ng Diyos. Kaya nga ito'y malagang mensahe na banal na kasulatan na ito yung perpektong oras. Ang kanyang oras ay perpekto, huwag nating madaliin ang proseso. Kaya nga tulad rin ni Joseph na siya ay nag-antay ng 13 years. So kaya nga't mahalaga na tayo ay naghihintay sa tamang panahon. So yan yung sinasabi, how to trust God's timing. So paano tayo magtiwala sa perfectong panahon ng Diyos. So kaya nga kung nais natin na tayo ay makapaghintay sa perfectong panahon,
tayo ay mapasailalim ng pamamahala ng Panginoong Kristo na siya ang ating tagapagbigay sa tamang panahon. Aani tayo sa ating mga panalangin, mga ating inaantay. Kaya nga maaari tayo magpasak sa Kanya habang tayo naghihintay sa pamamagitan ng panalangin. Papasukin natin siya na siya ang tagamamahala ng ating buhay. Siya ang ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Susundan natin ang panalangin ito. So repeat after me. Heavenly Father, alam kong pinaghiwalay ako sa aking kasalanan mula sa iyo. Salamat sa pagpapadala mo sa iyong bugtong na anak upang mamatay sa aking lugar at sa ikatlong araw ay muling nabuhay para sa aming lahat. Panginoon Jesus, kailangan kita, nagtitiwala akong patawarin mo ako sa aking mga nagawang kasalanan sa isip, salita at sa gawa. Salamat sa pagpapatawad mo, sinasadya man ito o hindi sinasadya. Binubuksan ko ang pintuan ng aking buhay at inaanyayahan kita sa aking buhay bilang aking tagapagligtas at Panginoon. Salamat sa pagtanggap mo sa akin sa iwalang hanggang pamilya. Salamat ikaw po mag-ari sa trono ng aking buhay at sulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay at mamuhay ako ayon sa iyong kalooban. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, tayo po ay manalangin. So, kung ginawa po natin ito, tayo po ay manalangin sama. Yes, Father God, in the name of Jesus Christ of Nazareth, with the power of the Holy Spirit, salamat, Ama, na binibigyan mo kami ng pagtsatsaga upang makapaghintay kami ng mga sagot para sa iyong tagumpay, kalinawan. Salamat, Ama, sa iyong perpektong panahon, kami ay pinapakinggan mo na tinutulungan mo kami makapagpahinga sa iyong karunungan at magtiwala na ikaw ang gumagawa kahit hindi namin ito nakikita. Kaya't salamat, Ama, na tinuturuan mo kami na binibigyan mo kami ng mahabang pasensya upang kami ay makapaghintay sa tamang perpekto, na binibigyan mo kami ng kapayapaan sa paghihintay sa iyong mga pangako. Kaya salamat, Ama, na binubuksan mo ang bawat mata ng bawat mananampalataya upang makita kung ano ang iyong ginagawa sa iyong panahon para makamtan ng bawat isa ang iyong mga pangako. Salamat, Ama, na nagtitiwala kami na pagdating sa tamang panahon, nagagawin mo ang iyong mga pangako sa bawat isa sa amin. Kaya salamat, Ama, sa mga salitang ipinapaalala mo sa bawat isa sa amin, na sa pamamagitan ng iyong salita, pinangahawakan namin dahil sa iyong perfectong panahon na kami ay punong-puno ng mga pagpapala sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo na nagpapaalala sa bawat isa sa amin, na kami ay punong-puno ng pagpapala sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo na sa pamamagitan ng iyong complete na iyong pag-ibig na walang pagkukulang sa mga pagpapalang spiritual, physical na pagpapala at financial na pagpapala, at emotional na pagpapala na wala ng sapat na silid na kalalagyan ng mga pagpapalang ibinuhos mo sa bawat isa na mananatili hanggang sa iyong pagbabalik. Habang kami naghahantay, binibigyan mo kami ng kapayapaan. Kaya salamat, Ama, hanggang sa iyong pagbabalik, punong-puno kami ng kapayapaan, kaligayahan sa aming mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya namin sa aming Panginoon Kristo. Kaya salamat, Ama, safe and sound sa mga taong mga anak mo, especially sa mga taong ginagamit mo upang to support your ministry here. Salamat, Ama, na binabalik mo ng 1,000-fold na pagpapala, million-fold, $1 million, $1 trillion na mga pagpapalang ibinabalik mo sa aking mga kapatid sa pananampalataya, lalong-lalo na yung sumusuport sa iyong gawain, Panginoon. Thank you, Father God, sa mga pagpapala na trillion, billion souls ang ipapadala mo dito sa ating gawain sa The Word, God, Spirit, and Life Ministry, na gamitin mo sila to reach out million souls, Father God. Thank you, Father God, sa mga pagpapala na million dollars, sa mga pagpapalang natatanggap ng aking mga kapatid, especially yung mga taong
ginagamit mo upang to support your ministry here. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit, sa divine protection, good health, satisfying life, abundant life na in-impart mo sa aking mga kapatid. At salamat, Ama. Salamat sa karunungan, kapayapaan, kaligayahan, na lagi kami nagtatagumpay sa pamamagitan na tamang landas na tinatahak ng bawat isa sa amin. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. All the glory and the honor belongs to you. In Jesus' name I pray. Amen. Praise the Lord. Parihin ng Panginoon. Good morning and God bless po sa ating lahat. Bye for now po. Ingat po tayong lahat. Bye. Thank you.